dahil sila ay may warrant of arrest na in-issue ang isang korte. Ang kaso nila sa ating mga kababayan ay child abuse, bata, and exploitation, child abuse and exploitation, at qualified trafficking. Hindi magtatagal ay madadating pa nilang iba pang akusado kabilang na si Pastor Apollo Kibuloy. Wala ring namomonitor ang Bureau of Immigration ng paglabas ng bansa ni Apollo Kibuloy. Nakatatanggap na umano ng impormasyon ang Philippine National Police sa hinahanap na leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kibuloy. May nakapataw na 10 million pesos na reward sa sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan ng religious leader. Na hindi pa nakakalabas ng Pilipinas ang wanted na pastor. Pinag-aaralan na ng PNP na dagdagan ang 10 milyong pisong pabuya na makapagngunguso kay Pastor Apollo Kibuloy. Hinamo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Apollo Kibuloy na magpakita at harapin ang mga kaso laban sa kanya. Proud Pinoy moments sa impyerno. Gusto ko sanang gumawa ng content about sa mga investment scam, lalo na itong kay Spotify pala. Ang kaso parang mas interesado ako kay Kibuloy. Si Kibuloy ngayon ay wanted at pinag-aanap na. At kapag nahuli mo si Kibuloy o kaya ikaw yung nakapagturo ko ng saan naglulungga, nagtatago si Kibuloy, may pabuya ka makukuha na 10 million. Imagine from being a religious leader, ngayon wanted na. 2 years ago, wanted na si Kibuloy sa Amerika. Kasi 2021, kung tama, 2021. Wanted na siya sa Amerika, wanted ba siya dito sa Pilipinas. Pero meron pa rin mga supporters si Kibuloy na pinoprotektahan siya. So bakit? Bakit may mga supporters pa rin siya? Siyempre, gagamit ng mga Bible verse. I-relate niya yung sarili niya na siya na kung ano yung pinagdaanan ni Jesus Christ dati, ganun din yung pinagdadaanan niya ngayon. Sa modern world na nga lang, no, diba? At itong mga mga supporters na hindi nag-iisip ng para sa kanila, syempre maniniwala. What if nahuli si Kibuloy, nakulong, tapos nakalaya? After niya makulong, after ng ilang taon nakalaya siya, sa tingin mo, meron pa rin siya mga loyal followers? Ang sagot ko dyan, oo, meron pa rin. Hindi mawawala yung mga loyal followers niya dahil meron pa rin maututong tao. Dahil maraming tangang tao, lalo ng mga Pilipino, na kahit yung katotohanan, yung facts, yung mga patunay, hindi nila papansinin. I-ignorin lang nila yan. At ang paniniwalaan nila ay si Kibuloy. Nung nakahiga na ako, nung may babawasan si Kibuloy, tapos kahit pareho pa kaming nakapajama nun, kinikis-kis niya ang ari niya sa ari ko. Sinimulan niyang halikan ng leeg ko, nanigas na ako ng gusto. Gusto kong sumigaw ng tulong at tanungin kung ano ang ginagawa niya. Pero naalala ko na bawal akong mag-question. Isipin mo yun, korte na yun, halimbawa napatunayan na talagang ginawa ni Kibuloy yung mga paratang sa kanya. Meron pa rin maniniwala sa kanya at ituturing pa rin siyang anak ng Diyos. Kagaya na lang ng kwento ni Sun Myung Moon na after niya makalaya mula sa pagkakakulong, tinawag niya yung sarili niyang Humanity's Messiah. Mabilis na kwento lang, si Sun Myung Moon ay isang Korean religious leader. At syempre bilang religious leader, tinatawag niya sarili niya bilang Messiah na ginagawa rin ni Kibuloy. At si Sun Myung Moon ang founder ng Unification Church. At syempre meron siyang libro na kasing level ng Bible ng mga Christian. Ang pangalan ng libro niya ay The Divine Principle. Ang sabi niya, nagpakita daw si Jesus Christ sa kanya at inutusan siyang ituloy yung mga hindi nagawa o hindi natapos ni Jesus Christ. At alam mo ba na maraming beses na nakulong si Sun Myung Moon nung sinisimulan niya pa lang yung religious group niya, yung religion na ginawa niya. At alam mo ba na sobra-sobra tumakapag-demand sa mga followers niya na mag-donate sa church niya, na kahit yung life-saving dapat i-donate doon sa simbahan, doon sa church na ginawa niya. Fast forward tayo, pumunta si Moon sa United States at doon siya nakulong. Nakulong siya dahil sa maling pag-file ng federal income tax returns. At after niya makalaya, tinawag niya pa yung sarili niyang Humanity's Messiah. At nangyari itong mga to noong 1982. Tingin mo, mangyayari ulit ba yan ngayon?
at mangyayari kay Kibuloy? Siguro sana hindi na mangyari ngayon, no? Ang tanong, kapag nahuli at nakulong ba si Kibuloy, makakalaya pa ba siya? Sa pagkakaalam ko hindi na. Kaya hindi siya nagpapakita eh. Grabing kahihiyan yung ginawa niya, no? May nabasa nga din akong article. Priest, pare, ganun din, sex trafficking. Ayun, lifetime imprisonment. Bago lang din tong article na to, nitong 2023 lang to. Kung iisipin mo, nung unang panahon nangyayari na to, tumaga nito, may mga cult leader, mga religious leader. Syempre, nag-start sila, yung mga kulto, nag-start sila na parang religion. Kung baga may mga religion na nagiging kulto at may mga kulto na nagiging religion. Kagaya nitong religion na Alamo Christian Foundation. Religion din ito. Founded ito noong 1969 na mag-asawa na si Tony Alamo at Susan Alamo. At nakulong siya nitong 2009 lang dahil sa 10 child rape offense. At mapunta naman tayo sa isang religious group na Lord Our Righteousness Church. Ang leader naman nila dito ay si Wayne Curtis Bent. Dati siyang Seventh-day Adventist pastor. At ang kwento ni Wayne Curtis Bent, nung nasa kwarto siya, nung year 2000, nasa loob siya ng kwarto, nagpakita or nagsalita ang God sa kanya. At ang sabi sa kanya, siya ang Misaya. At after nun, lagi niya nang sinasabi na siya ang embodiment of God. I am divinity and humanity combined. Marirealize mo talaga nun na hindi original si Kibuloy. Sobrang dami nilang ganito na sila yung embodiment ng ganito ganyan. Sila yung Diyos, nagkatawa ng tao. Diba? Sinasabi nilang nagsalita ang Diyos sa kanila, nagpakita, alam mo yun, pare-pare yung kwento. At ito pa, para sa akin ito yung pinaka nakakatawa talaga, si Vissarion. Isa siyang Russian. As in, hawig niya kasi si Jesus Christ. Yung mga picture ni Jesus Christ, hawig sa kanya. Mahabang buhok, may balbas. Tapos ang claim niya, reincarnation daw siya ni Jesus Christ. At siya rin yung founder ng Church of the Last Testament. Tapos yung location ng church niya ay nasa remote Siberian community. So, ibig sabihin malayo siya sa city, mahirap puntahan. Masasabi na rin nating mahihirap yung mga tao nakatira doon. Kaya mas madaling mauto, ganun. Yung mahirap na tao kasi madalas umaasa na lang din sa faith, sa salita ng Diyos, mga ganito, ganyan. Kung iisipin mo, mahirap na nga tong mga taong to. Ito pa yung kinukuhaan nila ng pera. So ano bang reason kaya nakulong ito si Vissarion? Yun ata tama pronunciation. Vissarion. Anyway, nung September 2020, na-arresta siya kasama ng dalawang alalay niya dahil sa extortion at saka psychological abuse. Extortion, so nanghihingi sila or nanghihingi ng donation galing sa mga followers nila. Hindi ko alam kung anong policy or batas ng Russian, pero ewan ko, bawal sa kanila siguro yung ganon. At sa psychological abuse, so emotional or mental abuse yung ginagawa nila. Siguro kinokontrol nila yung mga tao, verbal or non-verbal communication, para makontrol na yung tao. Siguro ganun, kukontrol din na yung tao para magbigay ng pera, ganun, ng donation. So, hindi maganda yon, syempre. Siguro kasama na rin dun yung pananakot, no? Tatakutin na pag umalis ka sa church namin, papatayin namin magulang mo, ganun. Siguro kasama yon, pananakot. Siguro nakita ng Russian government or authorities na hindi naman religion yung ginagawa ni Vissarion. Ang hirap din kasi ng pangalan, nalilito ako eh. So ayun, tingin nila hindi naman siguro siya religious accepted, baka naisip nila kulto yung ginagawa niya. So kung iisipin mo yun, no, magpanggap ka lang na reincarnation ka ni Jesus Christ, tapos magpahaba ka ng buhok, magpatubo ka ng balbas para maging kamukha mo si Jesus Christ, tapos gawa ka na ng religion mo. Tapos ang targetin mo yung mga remote area, yung sobrang liblib na, yung mahirap lang yung mga tao, mahirap na nga, papahirapan mo pa sila. Kung nangyayari ito sa past at nangyayari pa rin siya sa kasalukuyan na may mga priest leader, mga religious leader na nagiging corrupt sa kapangyarihan, na meron pala mga hidden agenda na gusto lang gamitin yung kapangyarihan nila para sa personal gain, para yumaman, magkapera, para ma-achieve nila yung mga sexual desire, kagaya ng mga night duty na tinatawag ni Kibuloy. So kung naluloko nila yung mga ibang tao dahil mahirap, walang proper education, sa panahon kaya natin ngayon, itong mga Gen Z, maluloko pa rin kaya ng mga cult leader to, maluloko pa rin kaya ito ng mga religious leader na nagpapanggap na mababait, na masama naman pala talaga,
masasama naman pala talaga yung ugali? Ang sagot ko, ang tingin ko, oo. Meron at merong maloloko. Kung titingnan mo yung past, yung history ng mga religious leader na gumawa ng mga krimen, kung iisa-isahin mo yan, ang dami. Iba't ibang lugar, iba't ibang tao, iba't ibang bansa. Kaya malaki yung chance na meron at merong malolokong tao. So now, ito yung tanong, bakit tayo naloloko na mga fake religious leader? Isa sa mga reason is searching for meaning. May nakita kong YouTube channel dati, yung Operian Heritage Conservatory. Nakasubscribe nga ako dyan eh. Pero nung pinapanood ko yan, hindi ako naniniwala sa kanila. Sobrang daming kong question. Pero nakasubscribe ako kasi nakakatuwa siyang panoorin. Actually, naging praktisan ko to kung paano hindi maniwala sa mga bagong religion. Pero promise ko sa'yo, kapag pinanood mo to, magkakaroon ka ng fresh na understanding, parang bagong perspective to, bagong angle, parang maniniwala ka talaga sa kanya. Kumbaga parang nakahanap ka ng bagong meaning para mabuhay. Actually, ang daming galit nga dito sa channel na to kasi kinokontra niya yung ibang paniniwala ng ibang religion. At yun ang naging dahilan para umanib sa kanya or makonvert niya yung mga ibang religious na tao. At isa yan sa reason kahit meron pa rin taong maloloko ng mga bagong religious leader. Yung iba naman sumasali at nagjo-join sa mga bagong religious group dahil sa sense of belonging. Kumbaga gusto nila yung sense of community na belong siya sa grupo na yun. Kaya nga yung mga Red Pill community, pang tingin ko nga dyan bagong religion eh. Kasi yun yung nararamdaman ng mga kalalakihan na kapag sumali sila dito sa community ng Red Pill, pakiramdam nila belong talaga siya doon. Kumbaga, yung mindset nila, yung pag-iisip nila, iisa, nagkakaisa sila. Kung iisipin mo kasi, no, halimbawa red pillar ka, red pill yung mindset mo, kaso mag-isa ka lang. Tapos nagkita-kita kayo ng mga old friends mo nung high school. Tapos na-open up mo tong red pill, yung red pill knowledge. Tapos lahat sila, alam naman nila yung red pill, kaso ayaw nila sa red pill. Hindi nila gusto yung turo ng red pill. Tapos kung ano-anong pinagsasabi nilang masasama kay Andrew Tate. Pero si Andrew Tate, idol na idol mo. Ano mararamdaman mo? Parang mararamdaman mo nun, mawawala yung sense of belonging. Kumbaga parang hindi ka na part ng grupo, ng community sa mga old friends mo nung high school. Ngayon, yung community na bago na gustong gusto mo ngayon, yung grupo na ginawa ni Andrew Tate. Ngayon, yung sense of belonging na nararamdaman mo, nandun na. Nandun na yung puso mo kay Andrew Tate, dun sa Red Pill community na. At isa yan sa reason kaya mas madaling maloko ka ng mga religious leader or ng mga bagong cult leader. Isa pa sa mga reason kaya sumasali ka sa mga bagong religious group dahil sa spiritual experience o kaya personal experience. Halimbawa nakikinig ka or pinapanood mo isang YouTube video ng isang cult leader or religious leader or fake guru sa YouTube. Habang nagsasalita siya, may sinabi siyang isang bagay na nakaka-relate ka na naranasan mo yun. Oo nga no, naranasan ko yun. Totoo nga yung sinasabi niya. Ngayon, after mong makarelate sa kanya, iniisip mo na lahat ng sinasabi niya ngayon ay totoo. Ganun talaga kapag nakarelate ka na, tutuloy-tuloy mo na yun. Sasarado mo na yung isip mo. Hindi ka na magiging critical sa pag-iisip. Isa pang reason kaya nagjo-join ka sa mga bagong religious group o kaya sa mga bagong community, kagaya nung nabigay kong example kanina, yung Red Pill community. Nagjo-join ka sa mga yan dahil sa cultural dissatisfaction. Kagaya ko, na ako mismo hindi na rin ako ganun naniniwala sa religion ko. Kaya nung naramdaman ko yun, naghanap ako ng bagong community. At alam mo kung ano yung bagong community na sinalihan ko? Yun ay yung atheist community ng mga atheist. Ang unang nakapag-introduce sa akin ng atheism dito sa Pilipinas ay yung YouTube channel ni Atheist Joy Philippines. Pero ngayon, deads na yung channel niya. Dinelete na yung channel niya, lahat ng video deleted na. Pero may ilan na nag-download at re-upload ng mga video niya. Kaya kung interesado ka sa kanya, pwede mo lang i-search kahit yung name niya lang. So, na-fulfill ni Atheist Joy yung fulfill ba tawag doon? Parang kasi disconnected na ako doon sa religion ko eh. Ngayon, kay Atheist Joy ako na nakakonect. Kagaya nung mga nagkukwento na siya ng tungkol sa buhay niya, ng mga belief system niya, yung paniniwala niya, yung hindi niya paniniwala sa mga religion, nakarelate ako. At syempre, nung nakarelate ako, syempre, sarado na yung utak ko. Nakinig na ako na nakinig sa kanya. At after noon, nag-dive in pa ako ng husto sa atheism
At nanood pa ako ng ibang mga YouTube channel. Nag-join ako sa mga community nila. Nakipag-away ako sa mga comment section. At yun din yung naging reason kaya na-dissatisfy ulit ako sa paniniwala sa atheism. Basta ganun yung nangyari. Nakikita ko kasi yung community nila, natotoxican ako. Kapag nakipag-away ako sa comment section, natotoxican ako. Kaya ayun, tinigilan ko na. Hindi ako proud na naging atheist ako. Marami namang atheist na hindi toxic. May isa pa nga YouTube channel na until now nakasubscribe pa rin naman ako sa kanya. Yun nga lang din ako nanonood kasi boring ng content niya. Pero anyway, yun lang. Mas marami lang talagang atheist na toxic. At yun na naging reason kaya hindi na ako proud na naging atheist ako. At isa pang reason kaya meron pa rin maloloko na mga tao, ng mga religious leader, ng mga bagong religious community dahil sa charismatic na leader. Isa na dyan si Raffy Tulfo. hindi naman religious leader si Tulfo. Hindi rin siya cult leader. Yun nga lang, yung mga followers, meron siyang cult following. Yung mga followers niya, tinatawag siyang Diyos na buhay. Sinasamba siya. Hindi naman literal na sinasamba na lumuluhod tapos dinadasalan, no? Kumbaga, handa silang makipag-away sa comment section. May ipagtanggol lang si Raffy Tulfo. Isang example lang si Raffy Tulfo sa pagiging charismatic leader. Charismatic talaga yan. Ang daming asawa niyan eh. Isipin mo si Raffy Tulfo. Paano kaya kung gumawa ng community yan, kagaya ng ka-level ng Red Pill o kaya community na religious group, no? Sure ako merong sasali dyan dahil nga sa pagiging charismatic niya. May iba naman na sumasali sa mga bagong religious group dahil sa psychological needs. Psychological needs po pala, sorry. Ang hirap kasi i-pronounce eh. Yung mga bagong religion po kasi, napoprovide nila yung psychological needs ng mga tao. Kagaya ng desire for certainty, kumbaga katiyakan. May iba kasing mga religion na yung ibang miyembro, duda sila na kapag nandun sila sa religion na yun, hindi sila mapupunta sa langit. Duda sila sa mga turo ng mga religious leader doon sa religion nila. Kaya sumasali sila sa mga bagong religion na sinasabing sure na kapag sumali ka doon, mapupunta ka sa langit. At maliban doon, yung mga bagong religion, napoprovide din nila yung desire for identity. Yung desire for identity, yung mga kung familiar ka sa mga kwento na yung mga dating addict ngayon, God followers na pinapakalat na yung salita ng Diyos, o kaya naman dating magnanakaw ngayon, hindi na magnanakaw kasi napakinggan niya yung salita ng Diyos na dapat ganito pala dapat. Kumbaga nabago sila ng salita ng Diyos, nabago sila nung bagong religious leader. Nang dahil dito sa bagong religion na to, nahanap nila yung purpose nila. Kumbaga dahil sa religion na to, nahanap nila yung identity nila, yung tunay na pagkatao nila, kung ano ba dapat yung purpose nila sa mundong ito. Same lang din sa Red Pill community, sa mga Red Pill coaches na yan, na sinasabi nila na dahil lalaki ka, dapat maging leader ka, dapat maging alpha male ka, dapat yung mga babae sumunod sa'yo, hindi kayo sumunod sa mga babae, mga ganon. Siguro naman nagigets mo na, no? Kasi maraming taong ligaw, walang purpose sa buhay, so ginagamit nila yung mga kahinaan ng ibang tao para, alam mo yun, para sa personal gain nila. Maliban dyan sa desire for identity at saka desire for certainty, napoprovide din ng mga bagong religion na to yung coping mechanism, lalo na sa panahon ng crisis. 'Di ba yung mga empleyado kapag na-stress sila, nagve-vacation leave sila, may ibang tao naman na kapag na-stress sila, ang nalalapitan nila ay yung religion nila, yung community niya. For example na lang din, yung community ng mga Red Pill. lagi ko binibigyan ng example do, kanina pa to. So, sumali kasi ako sa mga GC, sa mga community nila sa FB. So, yun yung napapansin ko. So, for example, yung isang lalaki, galit sa babae, sa asawa niya, sa girlfriend niya, o kaya sa babaeng nililigawan niya, ginagamit lang siya, ganto ganyan. So, ipopost niya doon, magkukwento siya. Tapos may mga comment doon na kumbaga i-comfort siya, sasabihin niya doon na wag mo nang ligawan yan, ganyan talaga yung mga babae, gagamitin ko lang ganyan. Yung mga gustong marinig ng lalaking yon na nag-post, i-comfort siya, sasabihin ng mga ibang lalaki. Same din yung ginagawa ng mga bagong religion ngayon, ganyan yung ginagawa nilang tactics. So kapag may emotional problem yung isang miyembro, kakausapin nila, magsasama-sama sila, kung ano yung mga problema nila, babanggitin, emotional or financial support ibibigay nila. May kilala ako sumali siya dun sa religion na yun. Alam mo kung bakit? Kasi pag walang-wala sila,
Hihingi sila ng bigas doon, hihingi sila ng pangulam, binibigyan sila. Diba kung iisipin mo, yung mahihirap na tao, target na target talaga sila eh. Target lock talaga sila ng mga bagong religion. Ganoon din yung ginagawa ng Rafi Tulfo, no? Nagbibigay ng ayuda sa mga mahihirap na kababayan. Kaya kung gumawa talaga ng religion si Rafi Tulfo, naku, lalong yayaman to. Yung iba naman, kaya sumasali sa mga bagong religion, sa mga bagong community, eh dahil sa intellectual curiosity. Nabubulol pa ako. Diba, kagaya ng kwento ko sa inyo kanina, na naniniwala na ako sa kwento ng mga atheist, sa mga paniniwala nila. Doon ako naniniwala hanggang sa inayawan ko. Ngayon, naghanap ako ng ibang community kasi nga ayaw ko na sa kanila eh. Nakilala ko naman tong YouTube channel na to. Charismatic din tong lalaking to. Hindi ko alam kung lalaki siya eh, pero ang sabi niya, hindi siya lalaki, hindi rin siya babae. Nung nalaman ko yung red flag agad eh. Pero ang galing niya mag-explain. Parang para sa akin, ka-level niya rin si Operian Heritage. Ano ba yun? Operian Heritage Conservatory. Para sa akin, ka-level niya rin yun eh. Kasi nga sabi ko sa inyo kanina, si Operian, nakokontra or nasasagasaan niya ibang belief system ng ibang religion. Si Morg naman, ganda na pangalan no, Morg. Siya naman, kinokontra niya na nga yung mga religious group. Kinokontra niya rin yung mga scientist. Kaya parang sa akin, astig eh. Ang galing. Ang kaso nga lang, red flag para sa akin. Ang hirap kasi paniwalaan ng explanation niya na isa siyang anghel. Yung explanation kasi niya, ano ba, yung anghel na tinutukoy niya is high being. Kumbaga, walang physical na katawan, physical na kaanyuan yung isang anghel. Kumbaga mind na lang siya, mind na hindi mo na siya nakikita. Kumbaga sobrang talino niya na, ganyan, sobrang high being na nga. Ngayon nagkatawang tao siya, sumanib siya o kumbaga kung paano ba siya may explain, nagkatawang tao, parang ganun. Isa siyang high being na nagkatawang tao siya para tulungan tayo mga tao dito sa earth na makalaya, kasi tong earth ay isang impyerno. Heaven and hell are here. We are currently in hell, but we have the power to transform this world into heaven. You see, there is no heaven and hell. There is no God and the devil. We are the gods and the devils. We are the creators and the destroyers. We began this shared dream, and it is up to us to transform it from hell into heaven. When you die, you won't go to hell and you won't go to heaven. You'll simply be returned back to this shared dream into another avatar, another body, which is why we must transform this shared dream from a hell into heaven. So paano tayo makakalaya? Kailangan natin maging matalino. Kailangan natin ma-enlighten. Ganon. Kapag na-reach na natin yung pagiging high being, doon na tayo malaya. Kumbaga, pag na-reach mo na yung high being, kasing level na natin si Jesus Christ or si God, lahat tayo ay si God at lahat tayo ay iisa. Yung level kasi ng high being, parang ganito siya, ganito yung concept. Parang yung isda sa water tank, doon sa aquarium, yun. Kapag yung isda doon sa aquarium, ang mundo, yun yung earth, yung sa aquarium. Tapos wala tayong kaalam-alam, yun lang yung mundo natin. Tapos yung high being, tayong tao na nakatingin doon, na pinapakain natin yung isda. Parang ganun yung concept ng pagiging high being. Sobrang taas na ng level ng talino. At yung isda doon sa loob ng aquarium, walang kaalam-alam, parang bobo na kumakain lang ng kung ano-ano. Tapos kapag nakita nila yung tao, ang tingin nila doon sa tao, hindi tao. Ewan na, parang isang background lang, kung hindi nila nakikita yung tao. I mean, nakikita niya naman yung tao, yun nga lang hindi niya alam, hindi niya na-recognize na yung taong yun ay sobrang talino. Alam mo, ang hirap paniwalaan ng mga pinagsasabi niya, kaya tinigil ko yung panonood sa kanya. Buti na lang English kasi nahihirapan ako intindihin siya. Alam mo, umabot pa nga sa point na kakahanap ko ng mga meaning na sagot ng existing nating dito sa mundong ito. Hanggang namalayan ko, pati Satanism, nagre-research na ako about Satanism. Yung mga napapanood ko, napapakinggan, nababasa, si Satan daw is metaphor lang daw. So, explanation nila, based sa history, si Lucifer ay light bringer daw. Ang prinsipyo kasi ni Lucifer is rebel angel. Nagre-rebelde kasi siyang anghel. So, ganun yung nire-represent ni Lucifer sa kanila. Rebel angel, willing to stand up against arbitrary rules
and or authority. Ang sa akin, hindi ko siya nagustuhan. Hindi siya para sa akin. Hindi ako makarelate. Hindi ko alam kung sino makakarelate na ito. Pero nung mga panahon to, parang wala na ako ng community. Wala na ako grupo. Hindi ko na alam kung ano yung paniniwalaan ko. Hindi ko na alam kung ano yung... Alam mo, parang naboboard na ako sa mga free time ko. Hindi ko alam, pag mag-isa na ako, hindi ko alam kung ano yung iisipin ko. Ayoko na maging believers, ayoko na maging atheist, ayoko rin maging satanic. Hanggang sa lumabas ulit sa newsfeed ko, si Attorney Libayan. Wala pang 10k sub si Attorney nun, nakasubscribe na ako sa kanya. Tumigil na ako sa panonood sa kanya. Bumalik na lang ulit ako kakapanood sa kanya nung in-unfriend niya si Nico David. To be honest, pili lang talaga yung mga YouTuber na pinapanood ko sa YouTube at isa dun si Nico David. Ngayon, in-unfriend na nga ni Attorney, nabawasan pa yung mga papanoorin ko. Ngayon, kung hindi ko papanoorin si Nico David, sino na lang papanoorin ko? Naisipan ko na si Attorney Libayan na lang panoorin ko lagi. Lahat ng mga video niya, papanoorin ko na. At nung lagi ko nang pinapanood si Attorney Libayan, napansin ko na wala yung mga red flag na nakita ako sa iba mga community. Hindi ako natotoxican, walang abuloyan, walang charismatic leader. Buti na hindi charismatic si Attorney, no? Compliment ba yun? Wait lang. Compliment ba yun o pang-aasar? Baka siguro sarcasm. Naalala ko tuloy dati kapag yung mga believers sinasabihan na kaya ka lang naman nagsisimba para mabawasan yung kasalanan mo. Tapos kapag sa mga atheist naman sinasabi kaya ka lang naman naging atheist para magawa mo yung mga bagay na masasama nang hindi ka makakonsensya. May mga sinasabi pa nga sila na dahil atheist ka, pwede ka nang pumatay. Para sa akin itong ginawang community ni Attorney Libayan, napaka-perfect niya. Kasi regardless na dito kung atheist ka, believers ka, kung anumang religion mo, kailangan mo pa rin sumunod sa batas. Dapat malaman, maintindihan mo yung batas natin dito sa Pilipinas. Wait lang. Saan papunta yung usapan natin? From Kibuloy to batas natin yung usapan. Ang gusto ko lang sabihin, kung sakaling pareho tayo ng pinagdaanan, ayaw mo na maging believers, hindi ka rin, ayaw mo rin maging atheist, ayaw mo rin maging satanic, ayaw mo rin maging part ng red pill community, ayaw mong lumabas sa matrix. Sa pagkakaintindi ko, ang tawag sa ganito is secular humanism. Ayaw ko naman i-categorize yung sarili ko na ganun ako. Basta, tao ako. At mas naniniwala ako sa batas na gawa din ng tao. Kahit atheist ka, kahit believer ka, kahit religious na tao ka, kahit ikaw pa si Kibuloy na nagkatawang tao, na Diyos na nagkatawang tao, wala ka pa rin taka sa batas. Yun lang sa videong ito. Peace out.